Nagbigay na po ng reaksyon mga kababayan ang mga Duterte matapos pong ipa-impeach ng mga buhaya si VP Inday Sara. At galit na galit etong mga kapatid na lalaki ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan na sina Pulong Duterte at lalong-lalo na si Baste na ang sabi pa niya, kagagawan daw ito ng mga animal na itago na lang natin sa pangalang BBM at Tamba. Panoorin niyo po mga kababayan. Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Bilib tayo dito sa News 5 mga kababayan, no? Lalong-lalo na itong reporter na ito mga kababayan na laging sinusundan si VP Sara. Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte. Akla ba ito mga kababayan? Bakit may boobs? Habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya. Ito rin yung the same reporter mga kababayan na sinundan sa simbahan talaga si Sara. At habang nagsisindi ng kandila mga kababayan, inintriga. Ang babatas. Yan sa simbahan, sa labas ng simbahan mga kababayan, doon sa lugar na magsisindi ka ng kandila. Panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto ra muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mag-antay ka akla, hindi pa nga nababasa. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. Sigurado mga kababayan, mayroon na namang press con dito si VP Sara na mayayanig. Itong mga ngag-ngag mga kababayan. Kailangan natin natin. Sa huling sesyon ng Kamara ngayong araw, tuwang-tuwa ang aklayan mga kababayan. Para talagang kinikiliti yung kanyang bungangang ngiwi. Pansin nyo mga kababayan, sa tuwing mayroong kontrobersiya, mayroon ding papasabugin itong mga ngagba, di ba? Yung PDEA leaks, mayroon silang pinasabog later on para mapatay ang issue. At ito naman mga kababayan, sa issue ng Blanco, nagpasabog ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. 250 na kongresista ang pumirma para tuluyan ng impeach si VP Sara. Magkano daw yung dahilan? Di ba mayroong post si Bato mga kababayan na kinumpute niya kung ilang bilyon iyon ang Isa dahilan. Sa mga basihan ay ang maling paggastos umano ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Dismayado at galit. Tingnan nyo ang mga makakaliwang realista mga kababayan, Abotay nga ang ngiti mga kababayan. Galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong, galit na si Pulong. Duterte sa aniyay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Desperate. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Si Gagarin mga kababayan. Kaya pala naabsuelto sa Dingback siya mga kababayan na ang daming namatay na bata. Ngayon naging tila tuta. Tuta na mga kababayan daw na mga ngag-ngag at mga tambaluslos. Ay isang uri ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Humanda ka ngag-ngag, humanda ka. Lintik lang ang walang ganti. Mapapadali talaga mga kababayan ang termino nito kapag ipipilit nilang i-convict si Sara mga kababayan sa impeachment court na isasagawa doon sa Senado. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ng aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Correct. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. Natural! Kailan na amin ang sinungaling mga kababayan? Malisyoso raw ito. Habi niya, lumantad ang nagbigay ng impormasyon kay Pulong na siya ang nagmaniobra sa pirmahan ng impeachment. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang aniyay mga hayop. Mga animal, concerned animals become aggressive. Naging agresibo ang mga animal mga kababayan. At tinag niya si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Animal! Tinagpa niya ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Agresibong animal! Malungkot naman at hindi makapaniwala ang mga Davaoenyo sa nangyari sa buhay politika ng kanilang dating alkalde na si VP Sara. At mayroon pang isa mga kababayan, Davao Region mga kababayan. Yung nagngangalang Tracy Cagas ba yun? Tracy? Babae ba yan o lalaki? Basta Tracy Cagas.
Nag-iisang kongresista sa Davao Region, mga kababayan, ang bumoto na ipa-impeach si Sara Duterte. Hoy kayo, mga taga Davao Region, sino ba yan Tracy Cagas na yan? Huwag niyong iboto ang traidor na yan, ha? O regalo niyo na lang sa amin. Huwag niyo yung iboto, demonyo yan. Baka may ambisyon din yan, no? Pero Davao Region naman, mga kababayan, hindi naman yan sakop ng Davao City. Pero gayon pa man, isa yang pagtatraidor, mga kababayan. Narito ang kanilang pahayag. Nag-uol gani ko, ma'am, no. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala, lalo't wala namang... Pero wag muna kayong malungkot, mga kababayan, dahil hindi pa po yan final. Mga buhaya lang ang nag-impeach si Sara. Yung actual po na impeachment trial, mga kababayan, mangyayari pa sa Senado. Kaya kabilin-bilin na natin, mga kababayan, dahil magre-resume yan, mga kababayan, June 2. At kung hindi pa mauumpisahan June 2, mga kababayan, at hindi matapos until June 30, ewan lang natin kung ano mangyayari kung sa new set of mga senators na ba yan uumpisahan. Dahil kapag magkataon, mga kababayan, at maraming mananalo sa bagoong Pilipinas slate, ay siguradong impeach si VP Sara Duterte dahil makukumpleto na ang kanilang boto. Kaya i-zero vote nyo po, mga kababayan, yung mga line-up ni Marcos Jr. Kasalanan si Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Laban lang. Laban lang. Sinabi din kanina ni VP Sara na nasa Maynila siya ngayon para sa kanyang planning conference sa Office of the Vice President. Sugurin mo, Sara. Humingi din tayo ng reaksyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa impeachment, pero wala pa siyang tugon dito. Matapos itenga ng halos 2 buwan, biglang inarangkada ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Napaka-cheesy masyado, mga kababayan, no? Dahil itinaon talaga nila last day of session. Tapos ang unang-unang pumirma ay si Charis Pempenco aka Sandro Marcos, mga kababayan. At ang pinaka-last ng 215 si Tambaluslos. Si Danwich. Pero marami pong konsiderasyon sa issue ng timing. Tandaan na ang impeachment ay bahagi lamang po ng isang mahabang proseso. Ang ginawa ng Kongreso nitong Miyerkules ay ang mismong impeachment. Sana inaccept 'yon ng ng Senado, mga kababayan. Para kung sino yung kasalukuyang mga senador, mga kababayan, sila ang magta-trial. Dahil kapag ang new set of senators, mga kababayan, hindi pa kasi in-accept, maa-accept ng next session na, mga kababayan. Kapag maraming mga senador ng bagoong Pilipinas ang mananalo sa next set of senators, tagilid si Sara dyan. Pero kung ngayon, mga kababayan, ngayon setting ng Senado, hindi po yan mananalo. Kaya siguro nila itinaon na last day para salat na sa oras ang mga senador. Pero hindi pa po ito yung conviction. Two-step process po kasi yan. Ang impeachment na ginawa ng Kongreso ay parang pagsasakdal o yung pagsasampa ng kaso ng isang piskal sa korte matapos manapan po ng probable cause. Ang susunod ay ang impeachment trial na gagawin naman ng Senado. Para po mahatulang guilty, kailangan po ng 2/3 vote ng Senado o 16 na boto ng mga senador. O i-count yung, mga kababayan. Kapag mananalo ang 12, mayroon ng 12 agad ang mga bangag, mga kababayan. Tapos, 4 na lang ang kailangan. Andyan si Huntivirus, andyan si Grace Po, si Chis Escudero, wala na. Impeach sa si Sara. Yan ang plano nila, mga kababayan, kaya 0 vote sa bagoong Pilipinas. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan po ninyo ang timing. Sa kalendaryo ng 19th Congress, magre-recess na dapat ang Kongreso sa Pebrero 8. Sana i-trial nila, bago mag-June 30, tapos bilisan. Ilang buwan nga ba ang trial niyan? Baka abutin ng buwan. Madaliin na lang. Yun lang. Hindi naman kasi pumapasok ang Kongreso kapag Biyernes. Ang balik ng sesyon ay June 2 na po. Halos 1 buwan matapos ang 2025 elections ng Mayo. So, 8 session days lang po yan bago matapos ang 19th Congress. June 2 hanggang June 12. Kulang na rin, mga kababayan. Siguradong ang new set na 8 days lang ang natitira sa June 2 hanggang June 12. Tapos bakasyon na naman ang mga buhaya. Kakabakasyon nyo nga lang ng 3 months, tapos bakasyon na ulit. June 30 agad ang balik. Ito pa. Simula na po ang kampanya para sa national positions ng February 11, Monday. Para po sa local positions naman, simula yan ng March 28. Ang tanong, kailan pa gagawin ang Senate impeachment trial? Kaya, mga kababayan, 0 votes. Maiging tignan natin. At hindi lang kayo, mga kababayan. Pati na yung mga kakilala nyo, i-convince nyo. I-convince nyo na i-zero votes ang mga kalaban. Ang nangyari sa corona impeachment noong taong 2012.
si dating Chief Justice Renato Oh, January, tapos May na natapos mga kababayan. So, yung new set of senators talaga ang gagawa niyan mga kababayan at magdedesisyon. Oh, tingnan nyo itong kay Corona, January ang nagsimula sa trial sa sa Senado. Natapos Mayo. Almost June na. Diyan na po nakatutok mga kababayan itong issue ng ating bansa. Instead na doon sa mga blanco mga kababayan, makurakutan, ninangagba. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.